Ito yung balita ngayon, mga kababayan. No surprise if BP Sara faces impeachment. Sabi po ng isang congressman, ito kasing si Harry Roque, pinapakalat niya na may nilulutong impeachment sa Kongreso. Ayan tuloy, baka mapikon yung ibang mga congressmen, lalo yung mga militant congressmen, mag-file talaga ng impeachment kay Inday. O, di ba? Pero yung mga members ng Young Guns po, nagsalita na po sila. Tiningnan ko niya, sabi ni Congressman Paulo Ortega, tiningnan ko niya yung aking crystal ball. Dalawa niya yung crystal balls ko, left and right. Wala man nga niya akong naaninag na impeachment complaint laban kay BP Sara. Pero sabi ngayon ni ako Bicol Congressman Jill Bungalon, hindi na niya kami magtataka, hindi kami masasyak kung may mag-file sa kanya ng impeachment complaint. You see? Yan po. No surprise if BP Sara faces impeachment. Kasi sa totoo lang, baka may makaisip po. Bakit niya Mr. Maravillas? May lumitaw na balita kasi rito po, mga kababayan. Ito, food aid is not intelligence work. Colmenares question Sara Duterte's confidential fund use. Kung si Colmenares po, dating congressman ng Bayan Muna, ang mag-file ng impeachment o yung mga kalyado niya tulad ng AK Party List tapos Kabataan, alam naman po natin na dati ng kalaban ang mga Duterte, itong mga Makabayan Black. So kung sila halimbawa makaisip na mag-file ng complaint, wala man kinalaman dyan yung ating administrasyon. Tulad po ng investigasyon sa War on Drugs, ang nag-sponsor po yung Makabayan Black. You see, parang yung issue din sa Pogo, yung Pogo investigation po, ang nag-sponsor ng investigation. Nangunguna po si Risa Ontiveros, Akbayan, kalaban ng Marcos. Paano ituturo natin yung Marcos po? Hindi man kaalyado ng ating administrasyon. Dating mga kalaban sila ng Duterte. So, paano isisi sa Palasyo Malacanang, di ba? Pero sabi po ni Congressman Jill Bungalon, pag halimbawa may mag-file niya ng impeachment, hindi na niya kami masasyak. Di ba? So, tingnan natin itong balita, mga kababayan. Kini-question po ni Colmenares, dating Makabayan Black Congressman, kasi ginamit daw ni Inday yung kanyang confidential fund sa pambili po ng food aid. So sabi dyan, Colmenares issued a statement after information about Vice President Sara Duterte's confidential fund spending surfaced. According to information gathered by Bayan Muna, BP Duterte spent 125 million pesos of her confidential fund, intelligence fund, just for the period of February 6 to March 29, 2023, or in span of about 50 days. Worse, she again spent another 125 million from April 25 to June 30, 2023, or just over 2 months. Alam ko ba niya, Mr. Maravillas, 11 days ninunok? Iba pa yun. So sabi po niya, during that period, she reported that she spent 22 million for purchase of information and another 27 million for payment of reward without explaining niya this huge amount in just over 3 months. Since the two items could overlap and be given to the same person. Sabi pa mga kababayan ni Colmenares na si Inday also spent a total of 82 million for food aid, which is not allowed under the COA, DBM, DILG, GCG, DND, GC number 2015-01 dated January 8, 2015. Bawal. Kaya hindi po, walang bawal-bawal. Paliwanag mga kababayan ni Colmenares, yung food aid niya is not intelligence work and cannot be a part of CIF expense. Since this supposed food aid is not allowed for CIF spending,
Congress must require the Office of the Vice President to produce the receipt of this spending, as this is no different from auditable government projects distributing aid. Sabi ng dating congressman, si Colmenares. So sabi ni Colmenares, she has not yet explained niya kung paano niya ginastos yung kanyang confidential funds in 11 days. O ito na po, in December 2022. And now, was informed of another batch of spending in 2023. Yung paglunok po ng 125 million in 11 days. 2022 pala yun. Yung 2023, umabot din ng 50 days. Medyo matagal-tagal din. Magto 2 months. Inubos. At kasama po yung food aid na hindi man dapat mga kababayan na gamitan ng confidential funds. Sabi ko sa inyo, in aid of political election po, ang ginagawa ni Inday sa kanyang confidential funds. Kaya tama lang po na tinanggal sa kanya yung confidential funds na yun ang naging dahilan kung bakit galit na galit si Inday sa Congress at ngayon pati na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siyempre iniisip niya, without the approval ng Presidente, hindi man yun gagawin ng Congress. Of course naman. Kaya nga sabi ng ating Pangulo po, ibinalik kay Inday. Si Inday niya, di ba, nagkausap na sila ng Congress. That I leave it niya to the wisdom of Congress. Yun naman talaga po, yung katotohanan doon. Nang tanggalin ng Kongreso, ayun, nagwawala na si Inday. Lahat dahil po sa pera, yan ang punot dulo ng pagtatantrums ni Inday. Pati yung kanyang resignation po sa DepEd, yung budget ang kini-question nyo eh. Di ba? Yeah, sabi po ni Colmenares, CIF niya must not be allowed because it diverts much needed funds from people's needs. Additionally niya, yung CIF is really vulnerable to corruption at madali siyang kurakutin, sabi ni Colmenares. Colmenares said the OBP should also answer how she spent 20 million, ang dami pong dapat ipaliwanag si Inday, na traveling expenses in just over 3 months when she has a budget of 59.5 million pesos for travel as OBP. Not to mention the billions in travel budget by the DepEd. Grabe pala po. Sumingaw ng tuluyan mga kababayan yung baho. You see? Kaya kung may mag-file po ng impeachment kay Inday, sabi ni Congressman Jill Bungalon, it's not, we will not be surprised anya. So baka anya Mr. Maravillas, ito yung naaamoy ni Harry Roque. Alam niya na may kakalkali na ganito yung ilang mga congressmen. Kaya inunahan na niya. Pero mga kababayan, sabi po ng mga congressmen na kasama sa tinawag na young guns, wala man daw pong ganon. Pero pag may nag-file, hindi na sila magtataka pa. So sabi rito, the Bayan Mona official also asked the Commission on Audit to fulfill its promise to audit these confidential funds. Ito anyang si COA Chairman Gamaliel Cordoba must explain to the members of Congress the supposed audit it has undertaken, considering that BP Duterte CIF spending contains items not allowed by COA, DBM, DILG, GCG, DND Joint Circular 2015-01. We urge Anya COA to open up for scrutiny of these items. Under Section 4.15.13 of Joint Circular 15-01, COA, through its intelligence in confidential funds audit unit, can open up the supporting documents of CIF spending to prove whether or not the expenses were genuinely spent. Kalkali na po ninyo
para magkaalaman na, kasi yung kampo ng mga naosog, laging sinasabi ng mga naosog vloggers, wala daw korupsyon, malinis daw ang mga Duterte, makikita daw sa kanilang simpleng pamumuhay. So sabi po ng mga young gun congressmen, we're sticking to the facts, we're sticking to the issues in the House of Representatives, and nothing like that is being discussed. Yung tungkol sa impeachment. Bungalon said that he echoed Ortega's statement but added that it would not come as a shock if certain quarters are seeking Duterte's impeachment to hold her accountable. It would not be a surprise if somebody would file an impeachment case against the Vice President, sabi ni Congressman Bungalon. But as of now, I have not heard anything about this in Congress or anywhere else. Sabi naman po ni Congressman Adjong that rumors should not be used as the basis for spreading unverified information. Nagpapakalat nito mga kababayan, siguro gusto niyang pag-usapan para i-confirm. Nagpapakalat nito po si Harry Roque, may nagsabihan niya sa akin na dati niyang mga kaklase sa 17th Congress. Ayon niya sa aking bubuit. Di ba? Sabi nga natin, kung may mag-file ng impeachment, mas maganda nga po para mawala na yung threat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi si Inday, dinesignate niya yung sarili niya. Inappoint niya yung sarili niya as designated survivor. At si Harry Roque, gustong iluklok na si Inday as acting president. So hindi nila tinatago ang kanilang intensyon na masama laban sa ating Pangulong Bongbong sa kanilang matinding paglalaway na makabalik sa palasyo. Makontrol ang gobyerno sa maling pamamaraan, hindi na makapaghintay sa 2028 elections, kung saan nakikita siguro nila malabo na yung kanilang pangarap dahil po sa patuloy na pagsadsad ng ratings po ni Inday. O diba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, British tourists po sila. Ito galing Denmark. Ito international po. Ito yung bago naming binibintang product online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect and entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Chris Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan, pati sa mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayun mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.